Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning, Lord. Salamat po sa iyo sa iyong salita na amin pong matutunayan ngayon. And we pray, Lord God, na kausapin mo kami mula sa iyong mga salitang Diyos. At para kami lumago sa kaalaman, lumakas ang aming loob at aliw ng iyong mga pangako. Salamat po, Ama, at aming pong dalangin lahat ng ito, and we acknowledge the Holy Spirit as the Lord of this service. This we pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Amen. Ito, kayo maaari naman po. At kunin po natin yung gawing unahan ng upuan natin. Baka meron po dyan gustong lumipat sa gandang unahan. Okay. Yan, okay. Gusto nyo bang yumaman? Okay, kukunti yata ang gusto eh. Gusto nyo bang yumaman? Amen, praise God. Okay, so pag-usapan mo natin yung usapang pagyaman. Amen po ba kayo dyan? Pag-usapan natin itong usapang pagyaman. Basahin nga natin yung ating teksto kanina. Okay. Sinong gustong, yung bumasa kanina, sino ba yung bumasa? Si Jilig. Okay, Jilig, pakibasa mo ulit. Maganda yung version mo eh. Asan na si Jilig? Ayan, yan. Okay, sige. Pakinggan natin mabuti, no? Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yun, praise. Palakpan nga natin ang Panginoon. Gusto po yung Diyos yumaman kayo. Amen po ba? Okay, so kung merong gustong yumaman ka, yun na yung Diyos. Pero kung sino may gustong ayaw kang yumaman, yun ang demonyo. Yung Diablo, ayaw kanyang payamanin. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kang payamanin ni Satanas. Okay. So, for what purpose that God wants us to be rich? No? Anong purpose? Bakit gusto ng Diyos yumaman tayo? Nandiyan din sa verse na yan. So, sabi niya, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as this day. Yan, okay. That He may establish His covenant. Para ma-establish niya yung covenant. So, ang Diyos pala, gusto niyang establish yung covenant sa atin. Amen po ba? Nag-covenant siya, nakipag-covenant siya sa atin, at ang desire niya is to make you rich, to make you prosperous in this life. Amen? Hindi sa kabilang buhay, kundi ngayon. Amen? And the purpose is that He may establish His covenant. Para ma-establish niya yung covenant niya. Ayan, okay. So this is ito po ay pagtutulungan ng subject ng Diyos, yung mga Kristiyano, at saka yung Diyos mismo. So, covenant is a relationship, it's a agreement between two people. Ano po ba? First is the God who got the covenant. The second is the people who is the recipient of the benefits of the covenant. Okay, so sabi niya that He may establish His covenant. Para ma-establish niya yung covenant, gusto niya yumaman ka para ma-establish niya yung covenant niya. Amin po ba kayo dyan? Gusto niyo ba ma-establish yung covenant? Yes, okay. So, gaya din sa Galatians chapter 3, verse 29, sabi niya, at kung kayo kay Kristo, taas nga kami ng kay Kristo. Ayan, kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham. At tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ayun, okay. So, tayo daw po ay tagapagmana ng mga ipinangako ni Diyos. Kaya, maliwanag yung sinasabi ng Bible, binasa ni Sister Julie kanina, di ba? Sa English natin, sabi natin dito, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. For it is He who gives you the ability to produce wealth. And so, confirms the covenant which He swore to your ancestor as it is today. Yan. So yung tinatawag yan na ability, ito'y kakayahan. Amen? Ability to produce wealth, ito'y kakayahan. Amen po ba? Hindi parang lalagpak na lang sa lap mo yung kayamanan. Kapag umulan ng pera, hindi ako pupulot. Ano? Walang pirma ni Marcos. Walang tatangas, hindi naman sa Central Bank, peki yan. Amen po ba? Okay. So, saan manggagaling yun? Manggagaling sa provision ng Panginoon. Amen po ba kayo dyan?
Okay, so kaya sinasabi niya yung kakayahan. Hindi parang lalagpak na lang sa ating kakayahan natin itong kumita ng pera. Amen po ba? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord shall open unto thee His good treasure. So, the Lord shall open unto you His good treasure, okay? The heavens to give you the rain unto thy land in His season. Yan, in His season. Yung season ng besan, tag-ulan na, wala pang ulan. Diba? Tag-araw na, hindi kung paano naman ang ulan. So, hindi tuma sa season. So, gusto ng Diyos na ang blessing niya darating sa iyo in His season. Amen po ba kayo dyan? Okay. So, and to bless all the works of your hands, and thou shalt not lend, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Okay, ang ganda ng pangako ng Diyos, diba? Sabi niya, hindi ka mangungutang, ikaw pa nga magpapautang. Amen po ba kayo dyan? Sinong ayaw mangutang? Kasang kamay. Masama pang mangutang. Ulitin ko yung sinasabi ko nung hindi masamang mangutang basta nababayaran. Amen po ba kayo dyan? Hindi pa ba kayo? Okay. So, balikan natin yung tanong ko kanina. Gusto ba ninyong yumaman? Amen. O, taas ang kamay na gusto niyo yumaman. Ayan. Ulitin ko po. Si Satan ayaw niyang yumaman ka. Ayaw ni Satan na yumaman ka. Bakit? Let me give you basic reasons why ayaw ni Satan na yumaman ang mga Kristiyano. Ready ba kayo? Okay, baka mamaya ito yung reason ninyo. But this is the reason why Satan ayaw niyang umunlad yung buhay mo. Ayaw niyang yumaman ka, kapatid. Ayaw niyang magkaroon ka ng maraming blessings. But basically, the Bible is very clear. The prayer of the apostle. Sabi niya, Beloved, I wish above all things, says material, that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. So there are three prosperities that God wants us to have. The material prosperity, the physical prosperity, and the spiritual prosperity. Amen po ba kayo dyan? Okay, tatlo yan. Tatlo yan, kapatid. So, but let me give you basic reasons why ayaw ni Satan na payamanin ka. Number one, kasi pag yumaman ka, so suportahan mo ang gawain ng Diyos. At yun ang ayaw niya. Ayaw niya suportahan mo yung gawain ng Diyos na nagpalaya sa Kanya sa langit. Are you with me? So kapag yumaman ka, so suportahan mo yung gawain ng Panginoon. At yun ang ayaw niyang gawin mo, ang suportahan mo yung gawain ng Panginoon. Ayaw niya yun. Okay. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. So, bakit kapag pa-prosper ng Diyos? Bakit payayamanin ka ng Diyos? Para may magamit ka sa pagkakawanggawa. Sabi ng Bible, higit pa sa kailangan mo. Amen. Higit pa sa kailangan mo. Ayan. So yung yung sinekangina ni Sister Atea, maliwanag na yan sa atin. Amen po ba kayo dyan? Kaya lang gusto kong i-share pa rin ito sa inyo. So sabi niya, para may magamit kayo sa pagkakawanggawa. So isang reason kung bakit gusto niyang yumaman ka, para makasuporta ka sa gawain ng Panginoon. Dahil paano ka makakasuporta sa gawain ng Diyos kung ikaw mismo kulang na kulang ka? Tama ba yun? Kaya may mga taong nahihirapan silang ibigay sa Diyos yung para sa Diyos. Kinakain na nila yung dapat ibigay sa Diyos at wala na silang itatanim. At saka magtatanong sa Diyos, bakit kami naghihirap? You know why? Bigyan ka ba naman ng lupa ng Panginoon na tatamnan mo? Pero yung itatanim mong binhi, kinain mo na. So ano pang gagawin niya? Ano tutubo yan? Di damo, kakainin mo yung damo. Hindi, di ba? So, kaya magtatanim ka. Magagawa ng Diyos pasaganahin kayo higit pa sa inyong kailangan para may magamit kayo sa pagkakawanggawa. At yun ang ayaw ng kaaway na ikaw ay magamit ng Diyos sa kanyang layunin. That's number one. Number two, kasi susuportahan mo ang mga parents mo pag yumaman ka. Right? Am I right? Yes?
So ayaw niya yumaman ka kasi susuportahan mo ang mga parents mo pagtanda nila. Kaya uunahin niyang sirain ang pag-aaral mo. Siyempre, pag sirain ang pag-aaral mo, hindi ka na makakatulong sa parents mo. At lalagyan ka niya ng kakayahan. Alam mo, ilalagay niya sa iyo, kakayahan maging tamad. Okay? Tamad sa pag-aaral, pag-negosyo, at least hindi ka pagod. O, diba? Hello, nakakapagod pa naman yung mga mag-aaral ngayon. Pagod yung kanilang katawan, pagod yung kanilang isip. Kasi simula pa rin ng klase, ang dami ng assignment, ang dami ng agad mo. Diba? So, kaya iba ayoko na mag-aaral. Ayan. Ayoko na nga silang pag-aralin dito. Diba? So, hindi ka pagod. At least kung hindi ka pagod, Live na lang kami. ayoko mapagod, kaya wala akong pagod. Ayaw mo mapagod. O sige, di wala akong future. Amen po ba? Okay, gusto ng Diablo, huwag kang umunlad at mamatay kang mahirap at magpamana ka ng utang sa mga anak mo. Ay papamana mo sa mga magiging anak mo, utang. Arinola na nga lang, inutang mo pa. Nayaman yung pamamana mo sa akin. Anak, meron akong arinola dyan, 2 beses ko pa rin nagamit yan. Hello? Hindi pa bayad. Hindi pa bayad dyan. Okay. Ikatlo, kasi gusto ni Satanas na mabaon ka sa utang at hindi makabayad. Please open your mind, open your heart. Kasi gusto ni Satan na mabaon ka sa utang at hindi ka makabayad para sisisihin mo ang Diyos kung bakit pinanganak kang mahirap. Dami ko kayo naririnig na ganyan. Bakit daw sila pinanganak ng mahirap? Hindi masama na pinanganak kang mahirap. Ang masama, mamatay kang mahirap. Nandiyan ba kayo? Okay. So those are the 3 basic reasons kung bakit ayaw ni Satan na yumaman kayo. Okay. The lies of the devil to keep us financially poor. Let me share to you. Yung mga kasinungalingan ni Satanas kung bakit gusto niyang ingatan ka o paano kang mananatiling mahirap. Okay. Number 1. Nandiyan ba? Ano yan nakalagay dyan? Money is the root of all evil. Is that right? No, it's not. Amen po ba? Okay, 1 Timothy chapter 6 verse 10, ano sabi riyan? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, it is not the money itself, it is the love of money. Amen po ba? Not the money itself, but the love of money. So kung yung pera mo na yan, nasa bulsa mo, ang siyang ugat ng kasamaan mo, ihagis mo dito. Mamaya. Ha? Okay ba kayo dyan? Okay, so ihagis mo dito at tawagin ko si Juno. Juno, damputin hali mamaya. Amen ba kayo dyan? Okay, so kung yung pera mo, ang siyang ugat ng kasamaan, i-itcha mo dito lahat sa harapan. Pupulutin namin ni Juno yan. Andiyan pa ba kayo? Okay, so it is not the money itself. It is the love of money. Not the money itself, but the love of money. Pangalawa is, rich people went to hell. Yung mga mayayaman, napupunta ng impyerno. Kaya ba ayaw yumaman kasi baka daw sila mapunta ng impyerno. Ganun ito. Yung mayaman sa Bible, napunta siya sa hell. Pero yung pulubi na si Lazarus, napunta sa langit. Yung ba ang dahilan kung bakit napunta sa langit si Lazarus at napunta sa impyerno yung mayaman? Okay, so tanong, bakit nga ba napunta sa hell yung mayaman? Dahil ba sa mayaman siya? No, it's not. Hindi dahil sa mayaman siya kaya siya napunta sa impyerno.
But if you will read the Bible in Luke chapter 16, verse 18 to 31, 19 to 31, makikita nyo doon sa key verse na yan, verse 27 to 31, sabi niya, ay, nung si Lazarus ay nadudoon sa hapag, sa ibaba ng hapag ng mayaman, ay namumulot na rin siya ng mumong nalalaglag sa hapag ng mayaman. So nandoon yung mayaman, kumakain siya. Alam niyo nung araw, walang tissue nung araw walang tissue. Okay, ang ginagamit ng tissue yung loaves. Sliced bread. Ganyan yun. Pagka may mga mantika dyan na mechado, o ano, adobo, ganyan. Ganyan, ihahagis yan. Yun ang sinasalo ni Lazarus. Yung aso, ang ginagawa ng aso, dinidilaan na yung sugat ni Lazarus. Wala na, hindi na siya interesado doon sa masarap na tinapay na mayroong katas ng mechado. Ang gusto niya, yung sugat ni Lazarus, di ba? Okay, siguro nagsawa na doon. Okay, so, yun. Tapos nung namatay yung mayaman, inilibing. Sabi ng Bible, inilibing yung mayaman. Nung mamatay si Lazarus, siya po ay dinala ng anghel. Ng mga anghel, dalawang anghel yan. Sabi ko nga sa inyo, dalawang anghel na nakabantay sa atin. Amen. Ang isa ay nagre-report sa Diyos, ang isa ay nag-aalala sa iyo. Okay. Kaya, ingat kasi may nagre-report sa langit. Amen po ba? Okay. Kaya kapag dinudukot mo yung tiles mo, nakareport niya sa Panginoon, yung tiles niya, dinukot niya, kaya takot na takot siya, taas siya, kahit na ado din sa busa niya, di ba? Hindi niya, teya pa na, hindi niya kukunin, bibigay niya sa Lord. Ibig po ba kayo dyan? Okay, balik tayo dito. So yung mayaman, sabi niya, amang Abraham, nakita niya si Lazarus yung nakatayo doon sa tabi ni Abraham. Amang Abraham, sabi niya ngayon, utusan mo nga po si Lazarus sa isa-usa sa dulo, isa-usa yung dali niya sa tubig para palamigin yung aking dila. Nagkakakitaan pala sila nun. Ibig po ba? Okay, so si Abraham nakikita siya. Yung mayaman nakikita niya rin yung si Lazarus. Okay. At doon sa puntong yun, sabi ni Abraham, hindi pwede. Kasi yung mga narito, hindi pwedeng lumipat yan. Yung mga narito, hindi pwedeng lumipat dito. Okay, so kung nandiyan siya, diyan na siya forever and ever. Hanggang ang Diyos ay Diyos. Kapag may eleksyon ng Diyos at nawala na sa posisyon ng Diyos, baka malipat na siya. Pero hindi, walang eleksyon ng mga Diyos. Amen po ba? Okay, so forever and ever na doon siya. Ang hirap ano? Yung si Lazarus nandiyan, walang kipo si Lazarus, hindi kumikipo. Kasi inaalim siya dun eh. Ayan. Kaya iba kapag sabi niya, kapag ako napunta sa langit, babalik ako, tapos tutulungan ko kayo. Babalik ka pa ba? Sa mundong ito, nasa langit ka na? Hello? Ano gagawin mo? Makikigulo ka lang dito. Doon na, enjoy mo rin langit. Amen po ba kayo dyan? Pero wag muna ngayon. Ha? Okay. So yung mayaman, sabi ni Lazarus, sabi ni Abraham, nasa kanila yung sinulat ni Moises sa kanang mga propeta. Pakinggan nila yun. Ano sagot ng mayaman? Hindi po sapat yun. Alin na hindi sapat? Yung sinulat ni Moises sa kanang mga propeta, yung salita ng Diyos, hindi daw sapat yun. Friends, it is not because mayaman siya kaya siya napunta ng impyerno, but it is because hindi siya naniniwala sa testimony ng Diyos. Kaya sabi niya, pagsabihan yung aking mga kapatid, baka mapunta sila dito sa akin. Kaya nagpe-pray, alam niyo kasi no? Yung mga nasa impyerno, nagpe-pray yan para sa inyo. Yung iba nagpe-pray para sa mga nasa purgatorio. Hindi, sila nga nagpe-pray para sa inyo. Para sa atin. Tayo na dito, nakikinig tayo, kung nakikita man lang tayo, nagpe-pray. Sana ipuin mo yung puso ni ganito, ni ganyan, ni gano'n. Kanya doon siya, nakikinig siya. Amen. Hindi po sapat yung sabi ng mayaman. Sabi nila ni Abraham, kung ayaw nila paniwalaan yung sinulat ni Moises sa mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang patay muling nabuhay. Hindi ba? So it is not because mayaman siya kaya siya napunta ng impyerno, but it is because wala siyang puso kay sa mahirap, wala rin siyang paniniwala sa salita ng Diyos. And thank God, may paniniwala pa sa salita ng Diyos. Amin po ba? Palakpakan mo ang Panginoon. Number 3 is yung kasinungalingan ni Satanas. Blessed are the poor. Blessed are the poor, sabi ni Jesus. Blessed are the poor. Diba? Pero alam niyo ba na ginagamit ng demonyo yan para panatilihin kang mahirap?
But the Bible is very clear sa Tagalog, mapapalad ang mga nagpapakumbabang loob. So, the old translations, ang sinabi diyan, mapapalad ang mga dukha. So, yung mga dukha dito, hindi sila dukha in finances. Dukha sila in the spirit. Mababang loob. Blessed are the poor in the spirit. Pero ang ginawa ng maraming mga poverty preachers, ang ginawa nila is pinutol nila doon. Blessed are the poor, sabi nila. No, blessed are the poor in the spirit. Yun ang sabi ng Bible. Very clear yung sinabi ng Beatitudes niya na yan. Amen? So, sapagkat kanila ang kaharian ng langit, kaya sabi kapag ka mahirap ka, para sa iyo ang kaharian ng langit. No, hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi niya very clear, blessed are the poor in the spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven. If you are poor in the spirit, ibig sabihin, gustong-gusto mong makamit yung kaharian ng Diyos. Gusto mong makarating doon. Parang hindi ka kontento kung hindi yung kaharian ng Diyos ang mag-ahari sa iyo. Amen po ba? Andiyan ang pera mo, pero kung wala ka sa kaharian ng Diyos, walang kwenta ang pera mo, hindi ka pwedeng ilipat yan. Hindi ka pwedeng iligtas ng iyong salapi. Okay? You know, the agents of the devil misinterpreted this verse. Sabi nila, blessed are the poor. Tapos pinutol nila doon. Blessed are the poor. Pagkatas pinutol nila doon. Hindi na sinama yung batang huli. They are guilty of cutting the scripture. Binabawasan nila. Blessed are the poor. Bakit pinutol ng mga agent of the devil yung salita ng Diyos, that blessed are the poor? You know why? Kasi kung mahirap ka at nananatili kang mahirap, makukontrol ka ng mayayaman. Are you with me? Kung mahirap ka at mananatili kang mahirap, makukontrol ka ng mga mayayaman. Proverbs 22 verse 7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapautang. Sino gusto mag-utang? Sino gusto makabayad ng utang? Amen. So alam nyo, kapag may utang ka, pag sinabi sa'yo ng pinagkautangan mo, tayo ka. Upo ka. Tagilid ka. Tiwarik ka. Bakit? Alipin ka. Okay? Kaya nung high school ako, sabi ko sa mga klase ko, wala akong papel. Sino magbibigay sa akin ng papel? Sabi niya ang klase kong isa, utangin mo, hindi ko utangin. Sino magbibigay sa akin ng papel? Yung mahuli, hindi ko tatanggapin ha. Ramono, sabi nga yan. Si Ramono, niyabang, sabi ko, hindi. Kapag ka binigyan mo ko ng papel at utang ko ito, baka bigay ko sa iyo yung sagot. Ibigay ko sa iyo yung sagot sa questionnaire. Huwag na. Kung ayaw mo kong bigyan ng papel, sa iba na ako hihingi. Di ba? Ikaw, kung gusto mong makontrol ka ng mayayaman, nasa sa iyo. If you want to be controlled by mayayaman, manatili kang mahirap. Makontrol ka ng mga mayayaman. Ang mga preachers naggalit sa tithings, ayaw nilang yumaman ka. Why? Read the promise of the tithings. Sabi niya sa Malakay 3:8-12, di ba? Narinig natin kanina sa exhortation ni Sister Althea. So isulat na ninyo, Malakay chapter 3 verses 8-12. So, nasa choice mong manatiling mahirap or piliin mong lumaya mula sa kahirapan. It is your choice. Manatili kang mahirap o lumaya ka sa kahirapan. The Bible is clear in 1 Corinthians chapter 7 verse 20. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay ng tawagin siya ng Diyos. Ikaw ba'y alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag mo intindihin yun. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Amen.
Ikaw ba empleyado nang tawagin ka ng Diyos? Huwag mo intindihin yun. Pero kung may pagkakataon kang maging boss, samantalahin din. Yun. Ibig po ba? Ikaw ba ay isang tindera lang sa tindahan? Huwag mo intindihin yun, manatili ka kasama ng Kristo. Pero kung may pagkakataon ka maging magmay-ari ng isang tindahan, samantalahin mo. Amen. So very clear ang sinasabi ni Pablo. Ikaw ay mahirap, huwag mo intindihin yun. Ikaw ay alipin, huwag mo intindihin. Pero kung may pagkakataon kang yumaman, may pagkakataon kang maging malaya, samantalahin mo. Amen. Verse 22, ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo, ay naging alipin ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Huwag kayong paalipin sa tao. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Magkano ang binayad ng Diyos para mabili ka? Dugo ng anak ng Diyos ang binayad niya. It is the precious blood of the Savior. Amen. Hindi ginto, hindi pila, hindi mamahaling bato. Dugo ng Panginoong Jesus para mabili ka. So sabi niya, huwag kayong paalipin sa tao. May mga taong mahirap na paaalipin pa sa mayaman. May mga taong mahirap pero napaaalipin sa mayaman. Kung mahirap ka lang at laging baon sa utang, hindi malayong maalipin ka ng mga nagpapautang sa iyo. Amen po ba? Minsan sinubukan ko yung isang pastor. Ayun si mama, alam niya yan. Sinubukan ko isang pastor na uutang ako sa kanya. Pero hindi naman ako talaga uutang. I tried lang. Tapos nung sinabi ko sa kanya uutang ako, kinuwentuhan ako ng mga may utang sa kanya. May listahan siya ng mga may utang. Kung babanggit yung pangalan niya, ito, may utang sa akin, ito, ganyan. Sa isip ko, sabi ko, hindi malayong maikwento rin ako nito sa iba. Di ba? Nandiyan ba kayo? Yun. Kaya na sinabi niya, oh, magkano utangin mo, Bishop? Ay, hindi. Yun na, may pera pala yung misis ko. Naalala ko, nakalimutan ko lang. Ayaw mo utang. Thank you, Pastor. Salamat sa plano mong pautangin ko. Pero hayaan mo na yung sinabi ko. Tapos kaya sabi niya dun sa kasama namin, ito si Bishop, hindi lang utang, hindi niya tinuloy, mangungutang sa akin. Kinikwento mo sa akin yung mga may utang sa iyo. Kaya anong gagawin mo sa akin? Ikikwento mo ko sa iba. Hello? O baka mamaya, pagkano o tayo, Bishop, tiwalik. No. Abel na. Diyos lang ang susundin ko. Amen po ba? Sa Diyos ako may utang. At yun yung utang ng buhay ko. So, alam ko ayaw mo yan. Tama ba ako doon? Amen po ba? Okay. So makinig ka. Kung payamanin ka ni Lord, akain mo yung mahirap na yumaman din sa tulong ng Panginoon. Are you with me? Kung payamanin ka ng Panginoon, akayin mo yung mga mahihirap na yumaman din sa tulong ng Panginoon. Be an instrument. Maging kasangkapan ka ng Diyos. Amen. So kaya sabi niya sa chapter 4 verse 8 ng 1 Corinthians, sabi niya sa mga taga-Korinto, alam mo mga taga-Korinto, medyo ganyan yan. Ganyan sila. Kaya diyan ang daming hamon ni Apostol Pablo. Pero sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, okay, excuse me, baka mamaya magkita-kita tayo sa langit. Sabi niya sa akin, kung naman, Bishop, kinuwento mo pa kami. Hindi naman, ano lang ito? Amen po ba? Kasi ganito eh. Then may salita ni Apostol Pablo. Sabi niya, kayo pala yung nasisiya na, mayayaman na kayo. Kayo pala yung mga hari na. Hindi na ninyo kami sinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na maging hari kasama niyo. So naging hari sila,
naging mayayaman sila, nakalimutan yung mga apostol. Okay? Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi ako kukuha mula sa inyo. This is my pride, sabi ng Apostol Paul, hindi ako hihingi sa inyo. Pero dapat kusa na lang magbigay yung mga taga-Korinto. Pero anong gustong gawin ng Korinto? Hihingi sa Apostol Pablo sa kanila, and they will control the apostle. So ano mangyayari yan? Paano makapag-preach sa Apostol Pablo ng buong kapangyarihan ng Diyos kung alam niyang merong kumokontrol sa kanya? Eh sabi niya, hindi ako kukuha mula sa inyo. Like Abraham, binibigay sa kanya ng hari ng Salem yung plunder niya. Yung plunder niya pagkatapos nang iligtas niya si Lot, pagkatapos ng isang digmaan, binibigay sa kanya yung plunder niya. Ano sabi ni Abraham? Hindi ako kukuha sa iyo kahit talik ng sandalyas mo. Hindi. Para wag mong sabihin na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Ang Diyos ang nagpayaman kay Abraham. Amen! So, ang mga taga-Korinto, ganyan sila. Kaya doon makikita mo sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 13, 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, makikita niyo yung challenge na Apostol Pablo sa kanila. Bubusalan ba ang baka habang gumagamit sa pag-iik? Binubusalan ba kapag pinagtatrabaho mo yung baka, lalagyan mo ba ng busal yan? Paano makakapagtrabaho yan? Habang tatrabaho yan, kumakain niya. Amen po ba? So si Apostol Pablo, hindi siya kumukuha sa kanila. Ayun. Pero makikita natin yan, sabi niya, mayaman na pala kayo. Sana dinamay niyo na kami. Mayayaman na pala kayo. Nagpapatuto siguro yung mga taga-Korinto, praise God! Purihin ng Panginoon, success yung negosyo namin, success yung ganito, ganyan. So, puso nakatingin lang sa kanila. So, sumulat siya, mayayaman na pala kayo. Gaganda na ng buhay niyo. Sana sinuman niyo na kami. Sana dinamay niyo kami. Para maging mayaman din naman kami. Alam mo, kapag ang pastor ay mayaman, naghihirap ang kongregasyon, something wrong. At kapag ang kongregasyon ay mayaman, naghihirap ang pastor, something wrong din. Hello? Okay. So, that's number 3. Number 4, kapag nag-impok ka ng pera, wala kang faith. This is another lies of the devil. Na kapag nag-impok ka ng pera sa bangko o sa bahay mo, wala ka kasing faith. Okay? Narinig ko ang isang nagsabi ng ganito. Kapag nag-impok ka ng pera, para kang naghihintay na may magkakasakit. Okay, kung kayo meron ganyan paniniwala, buhay nyo ng ngayon yan. Amen. Kapatid ko yung nagsabi sa akin yan. Kuya, kapag ka nag-impok kasi, sabi siya, bakit hindi ka nag-impok ng pera? Para ako naghihintay na magkakasakit. Hindi ganyan. Maling konsepto yan. Okay. So, tinanong ko siya, sabi ko, kung wala ka bang impok, wala na bang magkakasakit? Kung wala ka bang impok, wala na bang magkakasakit? Parang lupa lang yan sa sementeryo. Okay? So, kung wala kang, kung kukuha ka ba ng lupa sa sementeryo, nag-aabang ka ba na may mamamatay? Yung mga taga-immigration ay may inaalok sa kanila, St. Peter. Ano sabi ng mga member ko doon sa immigration? Ay, hindi. Para ako naghihintay na may mamamatay, ganun. So, tinitingnan ako nag-aalok. Estudyante yun. Sabi ko, sumingit ako sa mga kapatid. Mahirap naman yata kapag may nangyari sa atin, natataranta yung mga mahal natin sa buhay. Buti tayo, hindi na tayo natataranta kasi tulog ka na eh. Dedo ka na eh. Hindi ka na matataranta. Pero yung mga mahal sa buhay, natataranta sila. Hindi nga alam paano ka ipalilibig. O yan, sabi ko sa kanila, mas mabuti na may lupa ka nung hindi mo kailangan. Pero kailanganin mo yan nung wala ka. Diba na may pera ka na hindi mo pa kailangan? Kesa kailanganin mo yan nung wala ka. Amin po ba kayo dyan? So, brothers and sisters, hindi niya ako sinagot eh. Sabi sa akin, sabi ko sa kanya, kung wala ka bang pera, wala na bang magkakasakit? Kung wala kang lupa sa sementeryo,
Wala na bang mamamatay? Hindi siya sumagot. Siguro, hindi ko alam kung nainis sa akin o napait niya. Pero, at least kapatid ko siya. Gusto ko siya matuwid sa isipan niya. Amen po ba kayo dyan? So let us read. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. For wisdom is a defense, and money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom gives life to them that have it. So money and wisdom, parehong defense mo yan. Money and wisdom, pareho mong defense yan, kapatid. So sabi niya, money is a defense as wisdom is a defense. So dalawang yan, kapatid, you are not caught unprepared. Amen? Hindi ka mako-caught unprepared. So dalawang yan. I'm not preaching money, I'm preaching wisdom from God. And I know naintindihan niyo. Amen ba kayo dyan? But the devil gusto niyang makikitang laging kang natataranta sa buhay. Hanggang sisihin mo ang Diyos sa inyong masirabling buhay. Gusto niya makitang natataranta ka. Pag meron nilagnat, hindi ka makakibuo. Diyos ko, Panginoon ko, wala pa naman tayong pera, wala pa tayong pera. Kapag merong umubo-ubo lang dyan, ako, ano kayong gagawin natin? Kainimin na lang natin ng maraming tubig. Eh kung may pera kaya, di meron kang papadoktor. Amen, pray na lang natin, tuwag natin si Bishop, paghahay ko si Pastor, pagpe-pray siya, pinag-pray naman, tapos ganun pa rin ako, walang effective prayer, ano gagawin natin? Natutuwa si Satan, nakikita ko natataranta. Hello? So money is a defense, as wisdom is a defense. Ito'y galing sa isang pinakamatalinong hari na naghari sa Israel, and that is the King Solomon. Amen po ba? Nung may lumapit sa akin isang matandang, magandang suot niya, at humingi sa akin ng limos. Hindi naman niya sinabing limos. Sabi niya sa akin, Amang, pengi ako ng pera mo. So, ginawa ko, dumukot ako sa pusa. Ugali ko pa naman kapag may manghingi sa akin sa limos, kung magkano makuha ko, yun bibigay ko. Eh, puro barya naman yung nakuha ko. Hindi ko binuksan, pitaka ko, baka maibigay ko lahat. So, binigay ko sa kanya. Sinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, anak, ang pera, hindi inuubos. Magtatabi ka rin. Opo. So, tapos umalis na siya. Then, nagre-ring sa isip ko yung sinabi niya. Then, gumain ako, dumungaw ako. Malayo pa yung susunod na street, pero wala na siya. So, inasyon ko na baka pinadala ng Diyos yun. Baka anghel ng Panginoon. So, from then, alam niyo yung ginagawa ko. Pag meron akong sobrang pera, ilalagay ko sa libro. Yung mga books ko, yung bookshelf ko, may mga nakaibig na pera yan. Nahanap ni Mama. Si Mama din naman, pag nangangailangan siya, nararamdaman niya kung saan nakalagay yung pera ko. Tinuturo doon ng Lord sa kanya. Sabi ko wala akong pera. Meron. Basta, ayan o, kaya niya Hebron. Ito, kung ano, kalimutan ko yan. Hindi. Okay, so, bilib naman ako sa Panginoon kasi kinakausap siya ng Panginoon. Amen po ba kayo dyan? Pero ang point ko doon is, hindi ko inuubos. Nagtatabi ako. Sabi pa ng lola ko noon, ubos-ubos biyaya, bukas nakatungan. Amen ba kayo dyan? So friends, ito ang masama sa kayamanan. Alam niyo kung ano masama sa kayamanan? Yung lalaki sa Bible, sa Luke chapter 12 verse 18, pagkatapos siyang umani ng napakaraming ani niya, nasabi niya sa sarili niya, ngayon din ako kukulangin, sabi niya. Hindi na ako kukulan, ako'y kakain, iinom, magsasaya, buong mahabang buhay na yan. Okay. At, pero sabi niya pa, gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. And verse 19. At sasabihin ko sa aking sarili, yan, marami na akong ani. Ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako
kakain, iinom at magsasaya. Then verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng mga nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Take note the word. Hindi siya against sa nagtitipon ng kayamanan. Pero kung nagtitipon ka para sa sarili mo ka. Okay? Nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So that's the same reason kung bakit yung mayaman ay na-impyerno at yung mahirap na si Lazaro ay nakapasok sa langit. Okay? Hindi naman dahil sa mahirap si Lazaro kaya nakapasok siya sa langit. Pero hindi natin pag-usapan. You know, that is not a parable. That is a true. That is a true story yan. Binuksan ng Panginoon yung kamalayan ng mga tao tungkol sa kabilang buhay. It is not a parable because the law of the parable, law of saying a parable is hindi ka babanggit ng pangalan. Pero si Jesus at the time, bumabanggit siya ng pangalan. Si Lazaro, si Abraham. Pero hindi niya binanggit yung pangalan ng mayaman. Bakit? Sapagkat under the Roman law, pwede siyang kasuhan ng libel. Kaya sinitiyak niyang walang pangalan babanggitin sa mayaman. Pero si Jerome naglagay ng pangalan. Sa Latin Vulgate, nilagay niya na Dives. Dives ang pangalan nun. Pero ibig sabihin ng Dives sa Latin is mayaman. Wala pa rin. Hindi po ba? Okay. So, masagana sila sa lahat ng bagay, pero wala silang panahon sa Diyos. Amen? So, friends, di ba gusto mong yumaman? Amen? Okay, taas ang kamay na gusto niyo yumaman. Ayan. So, tiyakin mo tama ang purpose ng puso mo sa pagyaman mo. Kapag hindi tama ang purpose mo sa pagyaman mo, ipapahama ka ng kayamanan mo. Kahit sabihin natin 100 lang yan naging puso sa pitakang mo. Pero kung hindi tama ang purpose mo sa pag-handle mo ng 100 na yan, ipapahama ka ng 100 na yan. Hindi ba kayo? Tanong ulit, sino ang gusto niyo mamata sa kamay? Here, the trick is to define prosperities. Bibilisan ko na ito, di ba? Okay, so number 1, if you want to prosper, decide to prosper. Amen. If you want to prosper, then, ano yun? Choose to prosper. Decide to prosper. No hesitation. Gusto, pero ayaw, pero gusto. Gusto ko yumaman, pero ayaw ko yumaman. Ayaw ko yumaman, pero gusto ko yumaman. So, no hesitation. No hesitation. If you want to prosper, then choose to prosper. Basically, gusto rin ni Lord na Jesus na yumaman ka. Amen po ba? Alam niyo sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, alam niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesukristo. Na bagamat mayaman, literally ha, ay nagpakaduka upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhan. Yung yaman dyan is, hindi yan spiritual, kundi yan ay literal na pagyaman sapagkat nakapaloob yan sa konteksto ng pananalapi. Amen. 2 Corinthians chapter 8, chapter 9. Chapter 8 verse, and chapter 9. So ikalawa, maging masaya ka para sa mga yumayaman. Amen po ba? Maging masaya ka para sa mga yumayaman. Psalms chapter 109 verse 17, pakibasa nga. As he loved mercy, so let it come unto him. As he delighted not in blessing, so let it be far from him. Okay, linawin natin. May mga taong naiinis sa pagpapala o sa mga pinagpapala. Sabi ng Bible, mga taong naiinis sa mga pinagpapala, layuan sila ng pagpapala. Natutuwa ka sa pinagpapala, datnan ka ng pagpapala. Okay? Kapag nainis ka sa kapitbahay mo pinagpapala at panay bintang mo, turap ka siya, magnanakaw ka siya, nainis ka sa yumayaman, din nalayuan ka mismo ng kayamanan para sa iyo. Pero kung natutuwa ka sa yumayaman, babalik, dadating. Bibigyan ka ng Diyos ng kayamanan. Amen po ba kayo dyan? So, ang tao negative kasi yung thinking niya, pag kami yumayam, ay ako, magnanakaw kasi yan. Ay ako, kurap kasi yan. Diba?
O kurap na kurap, mayaman yan. Pero habang sinasabi mo yan, habang ikaw ay nagbibintang, habang hindi ka natutuwa sa iyong mayaman, nilalayuan ka naman ng kayamanan. Amen. Habang kinurcurse mo, kaya sabi niya sa Psalms 109 verse 7, oo, kanyang inibig ang sumpa at dumating sa kanya. At hindi siya nalulugod sa pagpapala at malayo sa kanya ang pagpapala. So may mga nanginis sa pinagpapala ng Diyos, layuan sila ng pagpapala. Kung natutuwa ka sa pagpapala, then sa mga pinagpapala, datnan ka ng pagpapala. Amen po ba? Ikatlo, promise to be a good steward of God and do it. Mangako ka na ikaw ay magiging steward ng Diyos at gawin niya. Amen. Luke chapter 16 verse 12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Friends, merong nakalaan para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? May nakalaan para sa bawat isa sa atin. Pero, maging tapat ka muna doon sa Diyos na nagpahiram sa iyo. Amen? So, give to God what is due to God. Amen. God bless you. So, tumayo po tayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa puso. Let us pray this prayer. Hindi po itong promise but a prayer of faith. This is not a promise. Sabi ng Panginoon, huwag kang mangangako. But we can pray the prayer of faith. Okay? Sabihin mo, Lord Jesus. Lord Jesus. Nakasama mo lang, Lord Jesus. Lord Jesus. Gusto ko pong imaman upang makatulong po ako sa mga nangangailangan. At tulungan mo po ako maging matapat sa yaman na ipinapahiram lang sa akin at sa pamilya ko. In Jesus Christ's name. Amen. Let us do the gesture of faith. Let us do the gesture of faith. In Jesus' name. Okay, lakas mo. In Jesus' name. Lakas pa. In Jesus' name. Again, in Jesus' name. Blessing. Blessing. All blessing. Blessing. Come in. Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Okay. Again, in Jesus' name. Blessing. Come in. Ayan, praise God. Tinatawag ng Diyos ang pagpapala upang dumating sa iyo. And you have the Spirit of God tawagin mo para dumating sa iyo. Amen po ba? So on this, do this every day with faith. Anuman ang kondisyon ng wallet mo, gawin mo. Amen po ba? Gawin mo pa rin. Amen? Dati susunod ang wallet mo. Ay dahil susunod ang wallet mo sa palaging sinasabi mo. Tama ba yun? Susunod yung wallet mo sa laging sinasabi mo. Let me give you an example. Si Ezekiel. Sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, sa palagay mo ba mabubuhay pa yung mga buto niyan? O yabi kayo lang po nakakala. That's living things. Walang buhay. That's living things. Okay, Ezekiel, magsalita. Sabi mo sa mga buto, magkakalaman kayo. Amen. Maski hindi man naintindihan ni Ezekiel, because that is non-living things, but because it was commanded by God to him, sinunod niya. Mga buto, ito ang sinasabi ni Diyos, magkakalaman kayo. Umihip ang hangin, binugahan yung mga buto, nagkalaman, tumulo. Amen po ba? Kapatid, yung wallet mo, kausapin mo. Every time dadamputin mo yung wallet mo, sabihin mo, wallet, tanggapin mo yung blessing na binibigay ng Diyos sa'yo. Pagpalain ka ng Panginoon. Wallet, inuutusan kita, magkalaman ka. Amen? Amen po ba? Okay, labas yung wallet. Labas yung pataka. Kung wala kang wallet na dala, yung bag mo, okay, labas mo yung bag mo. Kung wala kang bag, wala kang wallet, yung pitaka, yung bulsa mo. Hawakan mo yung bulsa mo. Lagay mo yung pagkamay mo sa bulsa mo. Amen. Okay, remember this. This is spiritual principle.
You will possess what you consistently profess. You will possess what you consistently confess. Amen po ba? Sabi mo sa bata, bumaba ka dyan, mahulog ka. Bumaba ka dyan, mahulog ka. Nahulog ka. Sabi ko sa'yo, mahulog ka. Sinabi mo eh. Inulit-ulit mo pa eh. Di ba? Okay. So remember the spiritual principle. You will possess what you consistently confess. Amen. Sabi nung isa, pastor, parating na si Lord. Parating na daw si Lord para yumaman ko siya. Sabi ko sa kanya, ayaw mo bang magamit ka pa rin ni Lord? Na sumuporta sa gawain niya kahit sa huling panahon bago siya mag-rapture. Ayaw mo ba? Gusto ko po, okay, simulan mo ngayon. Pastor, parating na po si Lord. Ayaw mo parating na si Lord. Nakakapigil ba yun sa gusto niya mangyari sa'yo? Ayaw mo bang magamit ka ni Lord? Para kasing ayaw niya ng yumaman kasi parating na si Lord. Ayaw mo bang magamit ka pa ni Lord? Bago mag-rapture, na makatulong ka sa gawain niya, makatulong ka sa mga nangangailangan. So let us pray. Let us pray for one another. Command your brother or your sister. Ikuha ka ng partner mo. Lalaki o lalaki, babae. Okay? Tapos patungan mo siya ng kamay. Amen. Sa ulo. Pareho kayo, sabay kayo. Patungan mo siya ng kamay sa ulo niya. Lay your hands upon the head. Patong mo yung kamay mo sa ulo niya. Amen. At mag-command ka. Sabi mo sa kanya, i-command mo siya. Okay, this is the command. Inuutosan kita sa pangalan ng Panginoon Jesus, managana ka sa blessing ni Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. Okay. So, ating itaas ang ating mga kamay for the benediction. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. In Jesus' name, everybody will say, Amen. Amen. Father, we thank you so much, Lord God, for this message, Lord God. And I pray and we pray, Lord God, that the treasures of heaven will come to your people, Lord God, upang sila po yung magamit mo pa rin hanggang sa mga huling araw, Panginoon, bago ka dumating. Thank you so much, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.